What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Taong 2150, natuto ang mga tao na maglakbay sa pagitan ng mga bituin, ngunit ang kanilang kasakiman at kahirapan ay sumunod sa kanila sa kalawakan. Sa malayo sa universo, mayroong isang kakaiba at malungkot na buwan na tinatawag na Green Moon. Mula sa malayo, mukha itong maganda, berde, kalmado at puno ng buhay. Ngunit ang kagandahang ito ay isang kasinungalingan. Sa katotohanan, ito ay isang nakamamatay na lugar. Ang hangin sa buwang ito ay hindi para sa mga tao, walang oxygen. Sa halip, ito ay puno ng nakakalason na alikabok at mapanganib na bakterya. Kung sino man ang lumanghap ng hangin na ito nang walang helmet, ang kanilang baga ay masisira sa loob ng ilang segundo. Sa kailaliman ng mga kagubatan ng nakakalason na buwang ito ay naninirahan ang mga kakaibang nilalang. Sa loob ng kanilang mga katawan ay lumago ang mga bihirang hiyas na tinatawag na Oralak. Ang mga batong ito ay napakahalaga. Kahit ang ilan sa mga ito ay maaaring magpayaman sa isang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kung mahilig ka sa matitinding kwento ng science fiction tulad nito, nasa tamang lugar ka. Kaya't simulan na natin. Sa tahimik na dilim ng kalawakan, isang malaking barko ang dahan-dahang gumalaw pasulong. Nakasabit sa ilalim nito ang isang luma at sirang drop pod. Sa loob ng maliit na kapsula ay sina Damon at ang kanyang anak na babae, si C. Masikip ang espasyo at mabigat ang tensyon. Paulit-ulit na tinignan ni Damon ang mga mapa at coordinates, buong pagtuon siya sa misyon. Si C, sa kabilang banda, ay nakasuot ng headphones at patuloy na nagsusulat, sinusubukang manatiling walang koneksyon. Sinigawan siya ni Damon at sinabing, "Tanggalin mo yan! Malapit na tayo sa drop point! Mag-ingat ka!" Ayaw man ni C, tinanggal niya ang kanyang headphones. Tinignan ni Damon ang mga strap ng kanyang suit at binalaan siya. Ang misyon na ito ang lahat para sa atin. Kung makuha natin ang mga Oralak na bato, mawawala ang ating mga utang. Siguraduhin mo lang na nakasara ang iyong suit. Ang hangin sa labas ay papatay sa iyo. Biglang nagbigay ng senyas ang sistema ng barko. Huminga ng malalim si Damon at hinila ang release lever. Sa isang malakas na tunog ng makina, ang kapsula ay humiwalay sa barko at nagsimulang bumagsak sa kalawakan. Sa simula ay tahimik ang lahat. Pagkatapos ay hinila sila pababa ng gravity ng buwan ng mas mabilis at mas mabilis. Pagpasok pa lang ng kapsula sa kapaligiran ng berdeng buwan, nagsimula itong manginig ng husto. Nagkislap ang mga ilaw ng babala. Sumigaw at umalingaw ang metal na katawan. Sa labas, ang pad ay humiwa sa nakakalasong berdeng ulap tulad ng isang nasusunog na bulalakaw. Sumigaw si Damon, "Humanda sa impact!" Ilang sandali pagkatapos, bumagsak ang kapsula sa kagubatan ng berdeng buwan. Huminto ang mga makina, nagbalik ang katahimikan. Si Damon ay nalulunod sa utang. Ang misyon na ito ang kanyang taming pagkakataon. Kung babalik siyang walang dala, papatayin siya. Hindi takot sa kamatayan ang nagtutulak sa kanya, pagkabigo at kasakiman ang nagtutulak sa kanya. Lumabas sila ng kapsula at nakita ang isang makapal na gubat sa harap nila. Mukhang itong kalmado, ngulit kamatayan ang pumuno sa hangin. Bit-bit ang kanilang kagamitan, sumulong sina Damon at C. Naghahanap ng mga mahalagang bato. Habang lumalalim sila, isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa kanila. Pakiramdam nila ay may hindi nakikitang nanonood sa kanila. Maya-maya ay nakita nila ang isang patay na katawan na nakahandusay sa lupa. Nakasuot pa rin ng spacesuit. Matagal na itong nandoon. Ito ay patunay na marami pang iba ang dumating dito na naghahanap ng Oralak at marami ang hindi na nakabalik. Maingat na hinanap ni Damon ang lugar. Pagkatapos ay natagpuan nila ang kanilang unang tunay na palatandaan. Ang mga bato ng Oralak ay hindi minina mula sa mga bato. Lumago sila sa loob ng katawan ng mga kakaiba, malambot na nilalang. Maingat na nagtrabaho si Damon tulad ng isang siruhano. Isang pagkakamali ay maaaring makasira sa hiyas.
Maingat na nanood si C. Alam niya na ang mapanganib at nakakadiring trabahong ito ang kanilang tanging paraan palabas. Nakapulupot ang hiyas sa laman at ugat. Ang paghila nitong marahas ay sisira dito. Nagbuhos si Damon ng isang espesyal na kemikal, dahan-dahang tinutunaw ang tissue sa paligid. Kinuha niya sa loob, maingat na pinutol at pagkatapos ng matinding pagsusubot, sa wakas ay nakuhang hiyas. Ang isang batong ito ay nagkakahalaga ng humigit 10,000, sabi ni Damon. Nakahinga ng maluwag, sumagot si C. Sapat na yan para mabayaran ang ating utang. Ngunit pinutol siya ni Damon. Hindi, ito ay magbabayad lamang para sa ating paglalakbay at sapad. Napakalaki ng interes sa ating utang. Hindi tayo pumunta rito para lang mabuhay. Pumunta tayo para yumaman. Nag-alala ang mukha ni C. Alam niya na babalik ang isang malaking barko sa isang takdang oras para sunduin sila. Kung maging masyadong sakim ang kanyang ama at makaligtaan nila ito, aalis ang barko. Walang ikalawang pagkakataon. Makukulong sila sa nakamamatay na buwan na ito, iiwanan para dahan-dahang mamatay sa nakalalason nitong hangin. Pagkatapos ng ilang oras, lumakad si C palayo sa kampo at pumasok ng bahagya sa makapal na gubat. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang 3 o 4 na mabibigat na bote na puno ng parehong kimikal na ginagamit ng kanyang ama kanina. Ang gubat sa kanyang paligid ay tahimik na tahimik. Walang tunog, walang hayop, walang hangin. Taming ang mahinang ingay ng kanyang sariling mga yapak. Bigla, malakas na static ang pumutok sa radyo ng kanyang helmet. Ang boses ni Damon ay lumabas, nanginginig at puno ng takot. Binalawaan niya si C na 2 hindi kilalang lalaki na may baril ay papalapit sa kanila. Sa sandaling marinig ito ni C, natigilan siya at mabilis na nagtago sa mga puno. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ezra na nakatutok ang kanyang baril sa kanyang ama. Nagsalita si Ezra sa isang magaspang at nagbabantana na tono. Tinanong niya si Damon kung sino siya at sa pahintulot ni kanino siya nagminina sa buwan na ito. Agad na naunawaan ni Damon na wala siyang takas. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang mga gamit sa lupa. Pagkatapos ay lumuhod siya. Naninginig ang kanyang boses habang sinasabing hindi siya magnanakaw. Ikinakaila niya na kararating lang siya, naliligaw at walang dalang anumang mahalaga. Sinasabi niyang wala siyang hiyas, walang kargament at sinabi kay Ezra na hanapin lahat kung gusto niya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ezra. Maingat na sinuri ng kanyang mga mata ang botas, gamitan at suit ni Damon. Malinaw sa kanya na nagsisinungaling siya. Mula sa likod ng mga puno, pinapanood ni C lahat ng lahat. Humigpit ang kanyang mga kamay sa kanyang baril. Nagmamadali ang kanyang isipan habang nahihirapan siyang magpadesisyon kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos, ginawa ni Damon ang kanyang huling galaw para iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Ezra na may alam siya kung ano ang kanyang hinahanap. Inangkin niya na alam niya ang eksaktong lokasyon ng Queen's Lair, ang alamat na lugar na sinasabing nagtataglay ng pinakamalaking halaga ng Oralak na natagpuan. Sabi ni Damon, siya mismo ang nag-scan nito. Alam niya kung saan ito. Ayon sa kanya, napakalaki ang dami ng Oralak doon na hindi lang ito isang lugar ng pagmimina. Ito ay kayamanan sa buong buhay. Sinabi ni Damon kay Ezra na kung papatayin niya siya, ang lihim ng Queen's Lair ay mamamatay magpakailanman. Ngunit kung magtutulungan sila, maaari nilang kumita ng sapat na pera para bumili ng isang buong planeta. Tinanong niya si Ezra ng isang simpleng tanong, gusto niya bang mga maliliit na tira-tira o gusto niya ang buong kayamanan? Ini-offer niya na hatiin lahat ng 50-50. Sa sandaling marinig ni Ezra ang pangalan ng Queen's Lair, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kuminislak ang kasakiman sa kanyang mga mata. Pangarap ng bawat prospector na makita ang lugar na yon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon si Ezra at nagpa siyang sumama sa kanila. Habang inililigpit ni Damon ang kanyang gamitan, tahimik na bumulong si Sika niya. Sinabi niya sa kanya na tahimik na sumunod sa kanila kapag nagsimula silang gumalaw. Sinabi niya na manatili siya sa likod nila na handa ang kanyang baril. Binalawaan niya na maghintay siya sa kanyang senyales. Sa sandaling ibigay niya ito, kailangan niyang lumabas at barilin ang malaking lalaki. Isang malinis na putok. Mahigpit niyang sinabi sa kanya na hindi siya pwedeng magkamali. Kalmadong sumagot si C na naiintindihan niya. Nagsimulang maglakad ang 3 lalaki sa gubat.
Kasabay nito, sinimulan silang sundan ni Si mula sa likuran. Dahan-dahan at maingat. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang baril. Malakas ang tibok ng kanyang puso sa dibdib. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa kanyang ama. Naghihintay ng kanyang senyas. Nang makarating si Damon sa isang bukas na lugar na walang mga puno o takip, bigla siyang huminto. Napakadahan-dahan, binigyan niya si Si ng senyas. Sa susunod na segundo, lumabas si Si mula sa pinagtataguan at itinaas ang kanyang baril. Kasabay nito, kinuha ni Damon ang kanyang maliit na sandata at itinutok ito sa mga lalaki. Naging tahimik ang hangin. Nababalot ang lahat ng tensyon. Sinimulan ni Damon na kolektahin ng lahat ng kagamitan at sandata. Patuloy na nagsasalita si Ezra. Sinusubukang pakalmahin siya. Sinasabi niya na maaari silang maging napakayaman ng magkasama. Tinanong niya si Damon kung bakit niya sinisira ang lahat. Hindi pinansin ni Damon ang bawat salita at patuloy na sinuri ang mga gamit. Bigla, sinamantala ng pangalawang kasama ni Ezra ang sandali at inangat ang kanyang baril. Sa sumunod na sandali, sumabog ang putok ng baril. Kabuwang bumagsak ang dalawang lalaki sa lupa. Nagpanik si Si at sinubukang magpaputok, ngulit naipit ang kanyang baril. Agad na inagaw ni Ezra ang baril ni Damon. Kakaiba, hindi niya binaril si Si. Ginawa niyang pagkakataon ng kalituhan, lumingon si Si at tumakbo ng mabilis sa gubat. Sa likuran niya, narinig niya ang kanyang ama na sumisigaw sa sakit. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan o awa, muling nagpaputok si Ezra na agad na pumatay kay Damon. Sa kailaliman ng mapanganib na gubat, patuloy na tumatakbo si Si na tinutulak lamang ng pangangailangan na mabuhay. Nang sa wakas ay huminto siya upang huminga, matindi ang epekto ng katotohanan sa kanya. Sa nakamamatay, nakakalason na buwan na ito, siya ay ganap na nag-iisa. Matapos maglibot ng mahabang panahon, kung paano man, natagpuan niya ang kanyang daan pabalik sa drop pad. Sa pagmamaduli, pinagana niya ang mga sistema, nagsimula ang makina, at sa maikling sandali, naniwala siya na makakatakas siya. Pagkatapos, nagkamali ang lahat. Sa malakas na pagsabog, tuluyang nabigo ang makina. Napuno ng usok ang kapsula. Agad na naunawaan ni Si ang katotohanan. Hinding-hindi na muling lilipad ang pad na ito. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tinanggap niya ang katotohanan. Nagsimula siyang maghanap sa kapsula ng pagkain, kagamitan at supply. Habang inililigpit niya ang kaya niyang ilagay sa isang bag, bigla siyang nakaramdam ng isang tao sa labas. Mabilis siyang nagtago kasama ang kanyang baril. Dahan-dahang bumukas ang hatch at pumasok si Ezra. Nang hindi nag-iisip, nagpaputok si Si. Tumama ang bala sa kamay ni Ezra. Sumigaw siya sa sakit at tinanggal ang baril sa kanyang pagkakahawak. Humingi siya ng medical kit. Nagpanggap na pumayag, lumapit si Si. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang sandata nito at galit na sinabi sa kanya na pinatay niya ang kanyang ama. Sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya na sa pilitan ng sitwasyon. Inangkin niya na hindi niya kailanman nais patayin si Damon. Desperado at dumudugo, sinabi niyang patayin siya o bigyan siya ng medical kit, ngunit gumawa ng isang bagay. Kalmadong tinatakda ni Si ang kanyang kondisyon. Kailangan niyang dalhin siya ni Ezra sa kanyang sariling kapsula at pagkatapos, dalhin siya sa malaking barko na umiikot sa buwan. Kung gagawin yun, hahayaan niya itong mabuhay. Nagpumilit si Ezra na kailangan niyang gamot muna. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, sa wakas ay ibinigay ni Si sa kanyang medical kit. Pagkatapos matanggap ang paggamot, masinsinang tinignan ni Ezra si Si. Nakita niya ang nagliliyab na apoy ng paghihingil sa mga mata niya. Halip na humingi ng awa para sa kanyang buhay, nagsalita siya ng tapat. Sinabi niya sa kanya na kinikilala niyang napakahusay ang tingin na yon dahil naramdaman niya rin ito ng maraming beses sa kanyang sarili. Inamin niya na nang naramdaman niyang ganoong galit sa nakaraan, hindi siya gaanong nagsisi. Nang tinanong si Si kung may barko siya para makatakas siya sa buwan niya ito, sinabi ni Ezra sa kanya ang malupit na katotohanan. Sinabi niya na wala siyang barko. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kagamitan para sa mga batong aurolak ay sumira sa lahat. Una, nagtalo ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, kinuha ang mga sandata. Nagpaputok ng baril. Sa huli, lahat ay namatay maliban kanya. Sinabi niya kay Si na ngayon,
Pareho silang nakatrap sa parehong sitwasyon. Nasunog ang kanyang drop pad at walang silbing-silbi. At ang barko ni Ezra ay kontrolado na ngayon ng parehong mga mersenaryo na naging kanyang mga kaaway. Walang madaling daan palabas. Nagbigay ng counter-offer si Ezra. Sinabi niya na kung hahayaan niya si C na mabuhay, ang dalawa nila ay maaaring magtulungan. Hindi dahil nagtitiwala sila sa isa't isa, kung hindi dahil wala silang ibang pagpipilian. Imimungkahin niya na nakawin nila ang barko sa mga mersenaryo. Ayon sa kanya, ito ang isa lang paraan na makatakas sa nakalalason na impyernong ito. Nalaban ng malalim si C sa mga iniisip niya. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay pumatay sa kanyang ama. Bawat bahagi ng kanyang sarili ay gusto ng paghihingil. Ngunit alam niya rin ng isang masakit na katotohanan. Ang makaligtas at makaalis ng buhay sa buwan na ito, ang taning mahalaga na yun. Pagkatapos ng mahabang panloob na laban, pumayag siyang makipagtulungan kay Ezra. Nang matapos ang kasunduan, ang dalawa nila ay sumulong sa nakamamatay na katahimikan ng nakalalasong nagubat. Habang naglalakad, patuloy na nagsasalita si Ezra ng walang tigil. Paulit-ulit, ininsulto niya si Damon na tinatawag itong mangmang at walang pag-iingat. Sinabi niya na lumakad si Damon sa kamatayan walang wastong pagbaplano at karanasan. Bawat salita ay parang kutsilyo sa puso ni C. Lumalaki ang kanyang galit, ngulit itinatago niya ito. Paulit-ulit niyang hinihingi ng baril si Ezra. Kada pagkakataon, tumatanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Sa buong paglalakbay, patuloy niyang itinututok ang sandatang direkta sa kanya. Hindi ito ibinababa ng isang segundo. Sa huli, narating nila ang pinakamalalim na bahagi ng gubat. Ang mga puno dito ay napakataas, kaya tila umabot ang kanilang tuktok sa langit. Halos walang iwanag na umaabot sa lupa. Ang mundo sa ibabaw ay nababalot ng patuloy na dilim. Huminto sila sandali upang magpahinga. Biglang napansin ni C na may madilim na aninor gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Sa mundok na makita ito ni Ezra, pinanghawa ng takot ang kanyang mukha. Sa isang mahina, nagmamadaling bulong, sinabi niya, "Iyan ay isang satir. Ang mga katutubo ng buwan na ito ay nasa kanilang teritoryo. Ibaba mo ngayon ang iyong baril. Kamay sa likod ng iyong hulo." Nang hindi nagtatanong, agad na sumunod si C. Ibinaba niya ang baril at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng hulo. Ilang sandali pagkatapos, dumaan ng mga satir nang hindi silang sinaktan. Sa mundok na mawala sila, huminga ng malalim si Ezra ng relabe. Sinabi niya na kailangan nilang sundan sila. Masamang na impeksyon ng sugat sa kanyang kamay mula sa nakalalasong na hangin. At ang mga satir na naninirahan dito ng maraming henerasyon ay dapat malaman kung paanong pagalingin. Matagal silang lumakad hanggang sa makarating sila sa isang bukas na lugar na puno ng matataas, makapal na palakship. Sa pagtulak sa mga halaman, dumating sila sa isang nakatagong pamayanan. Ito ang nayong ng mga satir. Nagmakabaka si Ezra na gamutin ng kanyang naimpeksyon na kamay. Nakitang kung gaano kalala ang sugat, pumayag ang mga satir na tumulong. Dahan-dahang napagtanto ni C ng isang nagbabagang suplayan. Ang mga satir na ito ay dating mga tao. Mga taong dumating sa buwan na ito ng maraming panahon na naghahanap ng mga batong aurochs at hindi na makaalis. Sa pagdaan ng panahon, naging bahagi sila ng mundong ito. Ang isang satir na nagngangalang Orof ay sumulong at naglagay ng tumpok ng mahalagang aurochs na hemas para kay Ezra. Kalmado niyang sinabi, "Para sa iyo ito." Natigilan si Ezra. Tinanong niya, "Bakit mo ito binibigay sa akin?" Ang sinabi ng Orof ay nagpatayo sa balahibo ni C. Ipinaliwanag ni Orof na namatay ang isa lang madre ng tribo. Ngayon, kailangan nilang isang bagong madre para ipagpatuloy ang kanilang lahi. Ang mga hemas ay bayad. Sa mundok na iyon, naunawaan ni C ang nakatatakot na katotohanan. Gusto nilang manatili siya doon ng magkailanman. Takot na takot, agad niyang isinara ang kanyang helmet at tumalikod upang tumakbo. Bulag siyang tumakbo sa gubat, hindi lumingon. Nagliliyab ang kanyang baga. Nanginginig ang kanyang mga binti. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa hindi na makagalaw ang kanyang katawan. Sa wakas ay pagod na pagod. Huminto siya. Mula sa malayo, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Mahina, basang ingay, tulad ng mga bula na umaakyat sa tubig. Takot na takot, lumapit siya sa tunog. Nang sa wakas ay makita niya ang pinagmulan, nawalan siya ng hininga.
Nang hindi niya namamalayan, narating ni C ang Queen's Lair, ang maalamat na lugar na nagtataglay ng pinakamalaking reserba ng mga hiyas ng orok. Nag-echo ang mga boses mula sa bawat direksyon. Pakiramdam niya ay buhay ang gubat mismo. Puno ng mga pad na parang laman ng lupa. Dahan-dahang humihinga, pinoproseso ang lahat sa kanilang paligid. Ang tanawin ay parehong maganda at nakakatakot. Dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, bumagsak si C sa lupa at tinignan ng kakaibang mundong ito. Bigla, isang boses ang pumutok sa kanyang radyo. Sinundan niya ang tunog at napansin ang isang tent na nakatago sa kailaliman ng gubat. Dahan-dahan at maingat, nilapitan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang tent flap. Sa sandaling pumasok siya, may kumuha ng kanyang baril. Si Ezra iyon. Sinabi ni Ezra kay C ang nangyari pagkatapos niyang tumakbo. Ipinaliwanag niya na nang bumalik siya sa mga satyr para humingi ng tulong, tumanggi silang gamutin siya. Dahil wala ng ibang matakbuhan, sinubukan niyang pagalingin ang kanyang kamay ng mag-isa. Ngunit nagkamali siya ng malubha. Hindi niya nalinis ng maayos ang impeksyon. Ngayon ay kumalat na ang lason ng labis. Hindi na gagana ang gamot. Tinignan ni Ezra si C at sinabi sa kanya ang totoo. Kung hindi puputulin ang kanyang kamay, ang lason ay kakalat sa kanyang katawan at papatayin siya. Matagal na nanatiling nakatayo si C. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Nakakatakot ang hinihingi ni Ezra, ngulit alam din niya na wala ng ibang pagpipilian. Sa wakas, nanginginig ang kanyang mga kamay, kinuha niya ang mga kagamitan sa pag-opera. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsimula siyang maghiwa sa braso ni Ezra. Sumigaw si Ezra sa sakit. Umalingaw-ngaw ang tunog sa gubat. Hindi matiis ang sakit, ngulit pinilit ni C ang kanyang sarili na magpatuloy. Sa loob ng ilang sandali, ganap nang nahiwalay ang kamay mula sa kanyang katawan. Sumunod ng katahimikan. Pareho silang nakaupo doon, humihinga ng mabigat, na nauunawaan ng isang nakakatakot at malinaw na bagay ng sabay-sabay. Ang halaga ng pananatiling buhay sa buwang ito ay naging mas mataas. Matapos magpahinga ng ilang sandali at pakalmahin ang kanilang paghinga, muli silang tumayo. Muli, nagsimula silang sumulong sa kakaiba na kalalason na gubat. Habang naglalakad sila, may dahan-dahang nagbabago sa loob ni C. Ang mahigpit na buhol ng takot, galit at poot na nararamdaman niya kay Ezra ay nagsimulang lumuwag. Nang hindi niya sinasadya, sinimulan niyang kausapin si Ezra. Sa isang mabigat, basag na boses, sinabi ni C na ang kanyang ama, si Damon, ay palaging gusto niyang mamuhay ng mas mahusay. Iyon ang dahilan kung bakit niya siya dinala sa nakamamatay na buwang ito. Gusto niyang mangolekta ng mga hiyas ng orok, bayaran lahat ng kanilang utang at pagkatapos ay tumakas sa malayong lugar kung saan silang makakapamuhay ng payapa. Ngunit sa sandaling lumandag sila dito, nagkamali lahat. Una, nawasak ang kanilang pangarap. Pagkatapos, nawala ang kanyang ama hanggang kailanman. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing sana ay hindi na lang silang pumunta sa buwang ito. Matagal na nanatiling tahimik si Ezra. Tinignan niya ang unahan, parang naghahanap ng tamang mga salita. Sa wakas, huminga siya ng malalim at sinabi. Sinasabi niya na siya ang may pananagutan sa lahat ng nangyari dahil namatay si Damon sa kanyang mga kamay. Sinasabi niya kay C na hindi niya kailangang patawarin siya kung hindi niya gusto. Hindi sumagot si C. Alam na niya na nawala din ng kasama si Ezra at alam niyang ang pag-uusapan tungkol sa nakaraan ay hindi na magbabago anuman ngayon. Sa oras na ito, gabi na rin. Sa langit, isang malaking planeta ang mahinang kumikinlang tulad ng lumulubog na araw na nagkakalat ng mahinang liwanag sa lupa. Binanta ng malabong kinlap na iyon, patuloy na gumagalaw ang dalawa ng walang huminto. Sa kung saan sa unahan ay naroon ang kapsul, ang kanilang huling pagkakataon upang makatakas sa tuksik na impyernong ito. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang mas mataas na lugar. Mula doon, malinaw nilang nakikita ang lugar sa ibaba. Ilang mersenaryo na ang nagtayo ng kampo. Armado at alerto sila.
Agad na pinatay ni Si at Ezra ang mga ilaw sa kanilang suits. Dahan-dahan at maingat na gumalaw, sumulong sila, siniguradong walang nakakapansin sa kanila. Mulit bigla, nakita sila ng isang mersenaryo. Sa eksaktong momentong iyon, may nakita silang nakakagambala. Sa gitna ng maputik na gubat ay isang perpektong malinis na salaming kahon. Sa loob, may isang lalaki ng may kulay pink na balat, nakaupo ng tahimik, tulad ng isang banal na bagay na nakakulong sa loob ng transparent na salamin. Noon nila namalayan ng katotohanan, hindi lamang para magmina ng Aurolock ang mga mersenaryong ito. Dinadala nila ang lalaking ito bilang mahalagang karga. Maaari siyang isang lider ng relihiyon mula sa ibang planeta o tao mula sa dugong buhad o taong nakalaan para sa isang nakakatakot na sakripisyo. Agad na unawaan ng sitwasyon, gumawa ng matapang na hakbang si Ezra. Nang walang takot, lumakad siya diretso sa gitna ng kampo at ipinakilala niya ang sarili bilang Daemon. Sa katotohanan, ninanakaw niya ang pagkakakilanlan ng namatay na Daemon. Alam niya na hindi pa nakikita ng mga mersenaryo ang mukha ni Daemon. Ang tanging alam lang nila ay isang lalaking nagngangalang Daemon ang dapat dumating dito sa ilalim ng kontrata sa pagmimina. Malamig siyang tinignan ng isa sa mga mersenaryo at sinabing mahinahon siyang humingi ng tawad ni Ezra. Gumawa siya ng kwento tungkol sa pagkakasangkot sa isang bagyo at pagkawala sa gubat. Gamit ang dahilan na iyon, humingi siya ng kapatawaran sa pagdating ng huli. Bago magsimula ang paghuhukay, nilinaw ni Ezra ang kanyang kondisyon. Sinasabi niya na kung magbabahagi sila ng pera, kung gayon, siya at Si ay dapat pahintulutan na sumakay sa barko. Kailangan nilang ng sakay para makarating sila sa malaking spaceship na umiikot sa buwan. Agad na tumanggi si Makan. Sinasabi niya na masyado nang mabigat ang barko at hindi na makakarga ng karagdagang tao. Kung magdagdag ng timbang, maaaring hindi na makalipad ang barko. Agad na sumagot sina Si at Ezra. Ipinaliwanag nila sa simpleng teknikal na termino na ang timbang ng barko ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagtanggal ng ilang bahagi. Naging mainit ang pagtatalo. Nagalit si Makan at nagsimulang takutin sila gamit ang kanyang sandata. Noon gumawa si Ezra ng matapang na hakbang. Inanunsyo niya na siya ang tagapangalaga ng gate. Sinasabi niya na siya lamang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng kayamanan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang mahirap na pagpipilian. Alinman sa sasamahan nila siya at Si, kahit na kailangan nilang itapon ang reserbang gasolina o iwanan ang isang tao o wala silang makukuhang hiyas. Gumana ang mapanganib na galaw ni Ezra. Walang pagpipilian si Makan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itapon ang karagdagang reserbang gasolina upang maging mas magaan ang barko. Naitakda na ang kasunduan. Pagkatapos ay dinala sila ni Makan sa lugar kung saan nakatago ang mga hiyas. Nagsimulang kumuha ng hiyas si Ezra. Nagbuhos siya ng asid sa butas, kumuha sa loob at hinila ang malagkit na organikong bagay. Dahan-dahan niyang sinimulang putulin ito, ngunit hindi ito ang kanyang kasanayan. Ang trabahong ito ay kay Daemon. Nagkamali si Ezra. Kumalat ang asid at tuluyang sinira ang hiyas. Sinusubukang manatiling kalmado, sinabi ni Ezra sa kalapit na buwardya na maayos ang lahat at kukunin nila ang susunod na hiyas. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Si na nawawalan ng kontrol ang sitwasyon at nagiging napakapanganib. Lumipat si Ezra sa isa pang pad at muling sinubukan. Malubha ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagdulot ng maliliit na pagkakamali ang muling pagtapon ng asid na dahan-dahang sinunog ang hiyas. Nawalan ng pasyensya si Makan. Galit na sumisigaw, sinabi niya na wala sa kanila ang nakakaalam ng kanilang ginagawa. Itinutok niya ang kanyang baril diretsyo sa kanila. Lumakad si Si. Sinabi kay Makan na huminto. Sinabi niya na siya ang maglalabas ng hiyas dahil itinuro sa kanya ng kanyang ama na si Daemon kung paano ito gawin ng maingat. Ngayon ang kanilang buhay ay nakasalalay sa isang sandaling ito. Kung mabibigo si Si, agad silang papatayin. Sinimulan niya ang proseso, mulit hindi kasama niya ang swerte. Nagkamali si Si
at sinira ng asid ang buong hiyas. Agad na naunawaan ni Makan na nagsinungaling sila. Lumingon siya para bawalaan ang kanyang mga tauhan, ngunit bago siya makapagsalita, biglang inatake siya ni Ezra at itinutok ang kanyang ulo diretso sa butas ng asid. Sumigaw si Makan sa sakit at namatay doon, ngunit huli na ang lahat. Nakita ng ibang mersenaryo ang lahat. Itinahas nila ang kanilang mga baril at sumugod kina Si at Ezra. Sinubukang muling magsinungaling ni Ezra, sinabing nadulas si Makan at nahulog sa asid, ngunit walang naniniwala sa kanya. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Si. Naghagi siya ng bote ng kemikal sa butas. Kumalat ang makapal na nakaluluson na usok sa lahat. Gamit ang kaguluhan, tumakbo sina Si at Ezra patungo sa gubat. Umalingawang ang putok ng baril sa likod nila. Nagawa nilang magtago sa gubat, ngunit patuloy pa rin silang hinabol ng isang babaeng sundalo. Mabilis na gumawa ng plano si Ezra. Sinabi niya kay Si na tumakbo sa unahan at ilihais ang sundalo para atakihin siya mula sa likod. Pumayag si Si at sumulong, ngulit handis na tumakbo sa harap ng sundalo, tumalon diretsa si Si sa kanya. Pawa silang bumagsak sa lupa. Nakarating sa kanila si Ezra, ngunit biglang isang matalim na bagay ang tumusok sa kanyang batawan. Sumigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya sumuko. Sa lahat ng kanyang lakas, inatake niya ang babae at sinaksak ito sa leeg ng paulit-ulit hanggang sa mamatay ito. Malubhang nasugatan, sinabi ni Ezra kay Si na kumuha ng baril at tumakbo. Sinasabi niya na makakatakas pa siya, ngunit tumanggi si Si na iwanan siya. Bumalik siya, kumuha ng gamot at binandahan ang kanyang mga sugat. Tinulungan siyang lumakad, dinala siya sa kapsula kung saan naroon na ang kakaibang lalaking may kulay pula sa balat. Tinulungan ng lalaki si Si at pinatay ang natitirang mga kaaway. Wakas na pumasok sina Si at Ezra sa kapsula. Nagsimula ang mga makina at iniwan nila ang nakaluluson na kamamatay na buwan magkailanman, lumilipad sa kalawakan. At gayon ay nagtatapos ang pelikula. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang doon, manatiling nanonood at patuloy na mag-explore ng pelikula. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!